tagipusoon, klaro nga kabuhi, nga walay balabag, ang amon mga pangamuyo, bisan pang amon pagsimba sa imo Ginoo. Gapray kami nga ikaw magpatunga sa amon, magbulig sa amon, kag kabay pa Ginoo ang amon ipanghambal, ang amon ipang-request, kag ang amon mga gawi Ginoo amay will be done accordingly, consistent sa iyong mga pulong para o Dios nga ang pagahimo unamon magdulong kay mayaan sa imong ngalan. Sa liwat Lord, i-bless ni mong bugosili ko ton sining gabi, nadayo ko ng pasalamatan ka in Jesus' name we pray. Amen, amen. Amen. Magkakanta na. 104, stand up for Jesus. 104, stand up for Jesus. Amen. 104, stand up for Jesus. Okay, first verse now, ready, sing. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead. Till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey. For till the mighty conflict in this his glorious day, ye that are men now serve him against unnumbered foes. Let courage rise with danger, and strength to strength oppose. Last stanza now. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor, and watching until prayer, where duty calls or danger, be never wanting there. Amen. Another song, page 98 or 98, Now I Belong to Jesus. Page 98, Now I Belong to Jesus. Okay, first verse now, ready, sing. Jesus, my Lord, will love me forever. From him no power of evil can sever. He gave his life to ransom my soul. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin's degradation, Jesus came down to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to him. Amen. Chorus now. Amen. Jesus belongs to me, not for the years of time alone, but for eternity. Joy floods my soul, for Jesus has saved me, freed me from sin that long had enslaved me. His precious blood he gave to redeem. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me, not for the years of time alone, but for eternity. Amen. Palihog po pag pangabait ng mag-MC. Iloilo, amen. Sa liwat mayong gabi sa tanan, kag salamat no sining gabi nga ikaduha na no gabi sa aton nga marathon prayer meeting. Amen.
baga ang sentro naton sa aton nga 33rd church anniversary. Amen. So pag paitagid ang aton nga mga buluhaton kag pagpaitagid ang pagpatunga sang Ginoo. No, kay kabag kita nga kung sa aton ng kapasidad way kita sing sarang mahimo. Amen. So sini nga gabi pangabait ang mga ushers no sa pag kuha sa microphones. Palihog lang no isa-isa no dire kita ma-start sa piyak. Pagprayan tagali sir ang pag-involve sang tagsa-tagsa ka group members nga malabot gid ang 33 first time visitors kag more pagid nga kon mahungod. Amen. So kada grupo no ang aton nga goal gid each group 33. Amen. So mas mayo nga masubra lang. Amen. So pag pitagid no kung ang tagsa mag-invite lang so malambot gid. Amen. So pag pray gid naton. So next dire. Pwede na ito pangamuyuan sa naton nga mga commitments ang pag-provide sa Ginoo malabot naton ang goal naton kag biskan kusog ihatag sa Ginoo sa tagsa nga mahimo ang hilikoton sa Ginoo. Amen. So provision no sa aton mga commitments so pag paitagid ang goal no ang kinahanglanon no sa aton nga church anniversary. So pag paitagid nga ma-providean kag tatagsa no nga padayon nga sa rin mag-involve sa sinang buluhaton. Amen. Kay aton ni buluhaton birthday sang simbahan no so tatagsa no mag-get involved no sa sinang buluhaton so pagpay naton. Next dire. I-pag-pray natin sir ang mga nabilin pa nga malitsuhon kalang kay pastor sa tagsa nga nagatrabaho kag bisan pa provision man sa tanan nga kinahanglanon. Amen. So pagpitagid no mga nabilin pa nga mga himo dire no ang mga pag construction so pagpitagid no pag tipig sa mga workers sa padre no sa sulod so pagpitagid aton pastor no ang kusog kag heavenly wisdom sa pagplastar no sinang activity naton sa pagpitagid. Next dire. Sir, pray taman ang paghimuno man sa Ginoo para sa choir uniform. Kag bisan pa pag-pray taman gali sir ang prospect sa water baptism, specifically kay Princess Maika Halipa, kay Rebecca Pasigua, kag kay Jovelyn Redondo, pag-pray tagid and even ang ila pagpatay. Amen. So pagpitagid no mga prospects sa water baptism, pagpitagid no nga maintindihan gid nila no ang pag-obey no sa sina nga desisyon no sa pagsunod sa Ginoo. So pagpitagid no ang pagtrabaho sa Ginoo sa ila. Next, Dre. Pag-pray taman sir ang aton live streaming, ang audio, kag no power interruption sa aton nga church Amen. anniversary, kag bisan pa ang chimpo man nga paboranta sang Ginoo, kag ang mga mensahe every night, kag mga managwali, kag bisan pang attendance, kag more pagid nga mag-involve sa prayer, kag malawig nga panahon nga ma-spend sa prayer. Amen. So pag pitagid to no, mga gintugyanan no nga magwali sa aton nga marathon prayer meeting so pagpitagid heavenly wisdom, ma-challenge kita no sa pagpangamuyo kag pagtugyan sa Ginoo. So next, Dre. I pray taman sir ang kadalagan sa aton nga church anniversary. Pray ta sir ang mga bisita nga hindi lang sila magapabilin nga first time kundi magapadayon gid kag magapabilin gid. Amen. So pag-pray naton ang ginpang-invite no nga mangin bisita naton sa aton church anniversary nga ma-follow up sila no kag mangin may bunga gid dira no. So pagpitagid ang heaven wisdom no sa pag-disciple. Okay, next. Dre sa piyak. Ngayong gabi sa tanan, no, ipag-pray ta padayon no ang aton nga speaker, ang safety niya sa pagkaridiri o kaupod sang iyang nga family. Kag ipag-pray ta padayon no ang mga kauturan naton nga may mga negosyo, ipag-pray ta no nga magumuad kag more opportunity nga mahatag sa mga katawhan. Kag ipag-pray ta padayon no ang surety of salvation no sang mga manpower sang CB marketing. Padayon no ipag-pray ta ang kalig-on kag provision mo kag preservation sang kalawasan kag ipag-pray ta na padayon ang pag-grow sang tagsa-tagsa ang maturity kag more faithfulness pa sa Ginoo. Amen. So pagpitagid no ang aton nga speaker no sa aton nga church anniversary si Pastor Melchor Herida
pud sa iya family no, ang safety kag pagpitagid ang mga blessing no, ang pulos ng Ginoo. Okay, next, dire. Padayon ta pagprayan si Pastor Rick and his family as well as si Pastor Vivian and Ma'am Dor mga mangin kaupod naton sila sa church anniversary as well as pagpray naton padayon ang mga transactions sa mga kaautoran. Amen. So pagpitagid no atong pastor po siya family, Pastor Biben, Ma'am Norma, and mga kauturan nato no nga magkaladto diri no sa extension pagpitagid ang safety kag ni Pastor Giloman pod sa mga membro, Pastor Sani no pod sa mga members pagpitagid ang proteksyon, Pastor Jan no Dorado. So pagpitagid no pod siya family kag sa mga membro no pagpitagid ang pagtipig sa Ginoo. Next, dire. I-pag-pray naton ang mga bisita, ang pag-amuman naton diri sa ila. And then ang aton nga ushering ministry, ang pagplastar diri sang sang buluhaton, ang pag-maintain sang order. So ipag-pray naton ang mga pagplastar sa gwa, sa mga salakyan, and even diri sa sulod. And then ang mga pagkinanglano, mga ang screen or ang monitor nga ginapangamuyuan, ipag-pray naton ang provision. Kag bisan pa no ang mga pasilidad nga kinahanglanon naton, especially sa sina nga event, nga makater naton ang mga bisita. Amen. So muna no provision gid no sang sina ang monitor no pagpitagid kag bisan pa ang muna no pagplastar sa mga no ang ushering naton sa pagpitagid. Next, dire. Pangamayuan ta ang aton nga mga tagsa preparation sa aton nga church anniversary kag ang provision gid sa Ginoo sa tagsa ka mga commitment nga ma-turn in. Amen. So pag pay naton ng preparation kag liwat o provision sa mga commitments. Kay next, dire. Padayon tayo pagpray ang aton nga mga ministries, ang especially man ang sa pagpanugat no. Ang safety gid always ang Ginoo bisan pa sa mga nagapalanugat kag ang preservation gid sa mga salakyan nga wala lang sang sa vlog sa dalanon nga amo na ang pagpanugat safe and sound gid makaabot diri simbahan. Amen. So pagpitagid no ang aton nga fetching ministry. Amen. Mga drivers ng mga salakyan, tricycles no nga ginagamit so pagpitagid no ang pag-preserve no pagtipig sang Ginoo kag presence of mind gid no sa mga drivers no pag-pray nato. Next, dire. Padayon taman sir pag-pray ang good health gid sang tagsa katumulo especially sa nagatinir diri sa compound. Kag padayon taman pag-pray ang mga tagsa ka members nga mag-get involved gid sa sini nga buluhaton. Kag dugang lang ko sir mga makapangayo prayer pa nga with nga next or sa sini nga week kabay pa nga mapatigayon nga makabalik kami sa Western ni Papa kag makapaschedule siya sa iyang operation pwede lang pag-pray. Amen. So pag pray nato na tanan. Okay, next. Dire. Mayong gabi sa tanan. Pray naman ang mga members bala nga hindi lang ang bala nga bisita bala tagsa-tagsa sa church anniversary, amo magid ang tagsa ka bisita, hindi bisita sang grupo bala. Para nga nila nga welcome gid sila diri, warm welcome. Kag tagsa-tagsa may ara gid initiative nga kun may makita bala nga kinahanglanon. So kabay pa nga aton gid ina nga i-contribute man diri sa aton. Prihantaman ang mga advance na naton subong nga ginapang-invite nga mag-abot ang tion makaupod gud sila diri. Kaga prihantagid ang pag-increase man sang aton nga pagtuo nga samtang nagapangamuyo kita bala gina-claim na naton sa Ginoo. Kag priyantaman ang nagsaka panimalay nga magtubo. Bisan pa ang mga taga-extension nga magkaladto diri kabay pa nga estimate sila sang Ginoo. Kag priyantagid ang provision financially nga tagaan gid kita sang Ginoo sang finances bala nga maka-help gid sa buhaton sang Ginoo. Kag padayon ta pray ang mga
sympathizers nga magpadayon pagid kag ang mga nagakaluya naton nga kauturan kabay hatagan kita sang Ginoo sang kaalam sa pag-follow up sa ila kag halungan taman ang aton nga testimony. Amen. So, muna no, pagpitagid liwat ang mga bisita, ang pag-accommodate sa ila no kag muna no, kundi man nato na siya bisita as a group, bisita nato na siya as a church. Amen. So, muna no, pagpitagid nga ano sila amumako no, kay ti bisita sila. So, pagpitagid no nga tatagsa no maging responsable. Amen. Kag muna no mag-participate sa sina nga buluhaton naton. So next, dire. Let's pray Evangelist sir on departmentalization every Sunday. Labi na gid, especially sa aton nga anniversary, kaalam kay pastor, kaalaman sa mga Sunday school teachers. Amen. So pag naton. Next. Sige, next. Mayong gabi sa tanan. Padayon tamanoy pag-pray ang mga lugar nga igahatag sang Ginoo sa aton para nga makadala kita sang mga new visitors sa 26 kag ang mga family man ni Ma'am Chino padayon tagidi pag-pray nga mangin kaupod naton sila diri sa church anniversary. Kag ang mga baguhanon nga naga-desire sa pagdala sang bisita, specifically si Nanay Zinaida, ang dira no sa Lemery, pag-pray ta nga damo ang ilang madala diri. Kag ang mga ambot ko nalawag ng provision sang uniform, sa choir uniforms, no kag ang pag-follow up man sa mga bisita nga magka-attend kag ang kaluwasan gida sa mga new visitors para sa church anniversary kag good health sang tagsa-tagsa ilabi na sa sini nga semana kag ang mga buluhaton pa diri no labi diri sa sulod kabay pa nga mag ano gid ang tagsa-tagsa bala ara gid para magbuligay kag ang mga hindi mahambal nga mga unspoken prayers no kabay pa nga hatagan sang sabat sang Ginoo. Thank you. Amen. So batyan naman to no. Daon ta karon sa pagpangamuyo. Magtingog karon. So next, mayra pa nga dugang. Padayon ta priya na mga kauturan ta sa sang pungsod ipag-pray taman ang nagkulumit nga para sa anniversary kabay pa nga makahatagid sila kaga salamat man nga sa diin no sa mga answered prayer nga ginahatag sang Ginoo kag ipag-pray taman ang ano magali include man prayer sa kay Josie sa Friday ang paglakat flight niya sa 11 sa Friday sang 11. Okay. Amen. So pagpitagin no safety ni Ma'am Josie no, sa iyang flight sa pagpay naton. Kaga mo na no mga kauturan sa agwa sang pungsod nga prehantagin no pag-follow up sa ila ka nga maka-participate no, maka-get involved financially no sa sina nga okasyon naton. So pagpitagin. Next. Let's pray sir sa mayang chimpo, especially sa aton anniversary kag ang no power interruption bisan pa mga safety sa mga salakyan kag mga driver sa pagpanugat. Amen. So liwat no power interruption, good weather, pagpitagid no ang pagpatunga gid sang Ginoo. So next, prayer request from our online brethren, specifically kay si Sir Juliet. Mayong gabi sa tanan lihog, pray kay Banahon, si Richel Prelta, ang pag-obey niya sa water baptism sa church anniversary, ang iya nga spiritual growth, kag pagpagamit niya sa Ginoo, kag ang iya mga utod, kag maman niya nga makasimba, kag ang mga napang-invite nga mangin kaupod ta sa church anniversary, kag makadangat sila sang kaluwasan. Kag padayon sa repreta, ang Safe Flight Manila sa July 25, no? Alas 8 sang aga, kaupo day pa Sir Milcher and family, Preacher Dinon family, kag hasta sila sir makabot diri sa Ahoy. Safe Amen. Travel. Okay, so pagpay nato no si nang Juliet no para ng recovery kag muna ng baptism ni Brother Richel no pag petagid sa aton nga church anniversary.
Kagaliwat no ang ilang safe flight no sa 25 no pagpitagay po kay Pastor Melchor sa family, and then kay Preacher Dino man and family sa pagpray nato. Next. Dahil sir, pangamuyuan ang mga leader, ang kaalamgid, kag ang commitments naton, ipag-pray naton, sir. Amen. So mga leaders, no, pagpitagid ang pagplastar man kag kaalamgid no sa pagpray nato. Next. May dugang. Dua na lang dugang. Okay, so pagpitagid no ang aton nga kitchen dira no sa aton nga buluhaton, ang pagluto no, ang kaalam kag ang mga pagtugyan dira no, pagtugyanan nga sa di no mangin responsible man. Amen. So kati siyempre kinahanglanon gina no nga makaangkon dira sang kaalam sa pagplastar, so pagpitagid no ang mga manugluto naton sa aton church anniversary. Kaya may dugang pa? Sana lang. Pag-pray ta padayon ang ongoing nga construction dire kag ang beautification kag renovation sang aton nga simbahan in preparation sa aton nga church anniversary. Amen. So padayon ta gina no pangamuyuan ang ongoing gid nga construction naton dire. So pagpitagid ang pag-preserve no sang mga lawas sang mga workers liwat kag mga sampa sa CB nga mga workers no pagpitagid. Next, may dugang last. Let's pray no kay gaplano nga the day after sang anniversary ang mga mission no, most specifically ang day Pastor Melchor mga taga Leyte ma-treat naton sila kay kun ara sa Leyte ginalagaw-lagaw nila kay to return the favor no gina-pray nga malagaw sila kaupod ang aton nga mga mission pastors kag mga daughter churches. Amen. So pag pitagid na no ang provision simpre no financially, so kinahanglanon gid dira no, so pag pitagid pag provide sang Ginoo. Okay, so next. Sige, so kung wala na this time no paliog tindog kag magkanta kita pabay tatong sa leader sa pagkari and magkanta kita. Amen. Magkakanta tayo. 116. 116. Well work. 116. Work for the night is coming. 116. Work for the night is coming. Then mamati ta special number. Amen. 116. Work for the night is coming. Okay, first verse now. Ready? Sing. Work for the night is coming. Work through the morning hours. Work while the dew is sparkling. Work with springing stars. Work when the day grows brighter. Work in the glowing sun. Work for the night is coming. When much work is done. Work for the night is coming. Work through the sunny noon. Fill the stars with Amen. Bless come sure and soon. Give every flying minute something to keep in store. Work for the night is coming. When man's work's no more. Last verse now. The night is coming. Under the sunset skies, all the bright work for daylight flies. Work till the last beam faded, faded to shine no more. Work for the night is darkening, when man's work is o'er. Amen. Paliog po. Sound.
up my fallow ground. Give a heart just like your own, where your word will find sweet song. Everywhere that it is sown, break up my fallow ground. Rid my heart of sinful stone. Break up my fallow ground, my heart your throne. Lord, you saved me with your blood you shed on Calvary, and sweet blessings you have given every day. But my stubborn heart has often not been yielded to your plan you had for me, your perfect way. Break up my fallow ground, give a heart just like your own, where your word will find sweet soul. Everywhere that it is sown, break up my fallow ground. Rid my heart of sinful stone. Break up my fallow ground, my heart your throne. Every day I am so easily distracted from the glory and the joy of serving thee. Wicked pride and bitterness are there to strangle. Sinful habits keep me from the victory. Break up my fallow ground, give a heart just like your own, where your word will find sweet song. Everywhere that it is sown, break up my fallow ground. Rid my heart of sinful stone. Break up my fallow ground, my heart your throne. Break up my fallow ground, give a heart just like your own, where your word will find sweet soul. Everywhere that it is sown, break up my fallow ground. Rid my heart of sinful stone. Break up my fallow ground, my heart your throne. Break up my fallow ground, my heart your throne. Alright, so may gabi liwat tanan. Salamat no sa pag-remind sa aton nga dapat ma-maintain nga ang tagipusoon ta soft. Tagipusoon ta mahumok sa pulong sa Dios. Okay? Kay kung magpakatig ata, kita mangyapon ng pirdi. No, gina-delay ta lang ang aton promised land. No? Gina-delay ta lang ang pagpakamayo sa Dios sa aton nga kabuhi. Siling ko, very simple malang tani ang Christian life. No, may pattern na te. Sa pagkasimple malang eh. Okay? Obey lang. Amen. Why na ta iban masteron o pag-obey sa Ginoo. Tinguhaan ta lang iyang sundo ng Dios. Wala na damo issues no? Amo man lang na kasimple. It may not be easy pero amo man lang na kasimple kung gusto naton nya pakamayon sa Dios. So pray naton ang chimpo gid during sa aton church anniversary nga ogyunan kita sang Ginoo sang maayo nga chimpo. Amen. Nga hindi lang init gid tudo, no? Hindi lang maniya pag pabundakon gid ang ulan. So ipag-pray na to na
Then ang safety gid sa mga salakyan naton, no? Iampo naton. Kabalo kita kisa kung may mga dalagko tanga mga buluhaton nagapanunlog man ang aton iban nga salakyan, no? Gapaabit-abit man sila sang gasto. So ipag-pray gid naton nga tipigan gid sang Ginoo, no? We are doing everything katulad blah gabi kay Esther nagrisgo siya. Ting ministry may risgo gid na iya. Kung panumdumon ko lang, no, ining aton nga ginahimo ang pagpanugat, grabing risgo sini. Muna gani nga grabe man dapat ang prayer naton sa Ginoo, no, sa pagtipig gid sang Dios kag paghatag sang kaalam, no, kag paghalong sa aton nga mga drivers, kag siyempreng pagtipig sang Ginoo sa tagsa-tagsa ka mga nagasakay diri. Then also, tuduhan naton man pangamuyo gid, no, ang financial needs naton. As it has been said nga, of course, no, ang mga misyon naton, ang Barutak, ang Kalinog, ang Mandurriao, they will be coming. Kag nabalaan ko kay Brother Dan, day Pastor Ronel Galicono, maapas man tuli. No? 26 man, kadto sila. So, let us pray gid, no? Sang provision sang Ginoo. Mamo man naton sila sang Mayo. So, let us be generous in our giving. Amen? No? Kag may mga, no, mga additional nga pwede naton maamuma sa ila. So ipag-pray naton that God will give you the ability sa mga miyembro, no? Nga you can give sang kung ano da nga at least, no, ma-appreciate nila. Pero of course pag-pray naton nga the Lord will provide some finances para nga we can accommodate them the best we can. Amen? Muni sadya gid ang Christian life mo, no? No, sadya gid life of faith, sadya gid ang kabuhi sa pagduo, no? And pag-pray na to na dalo naton sa prayer, mga detalye, no? Kamo nga mga leader, kamo na yung magpili sang kung sinong sa kitchen da, tingba na daang sa kitchen. Amen? Kag ampuan ginaton nga ang Dios gid manguna. Okay? Kag tanan kita, pray tagid nga ang heart naton right. Okay? Importante gid. Kita nyo sa Acts chapter 6, mapakaon lang mo, luto, mapakaon, sang mga balo, grabing qualification. Full of faith, full of the Holy Ghost. Kay balaan mo nga daan kung carnal ka, kung immature ka, no? Makumud-kumud ka sa obra. Diba? Makumud-kumud ka sa obra. So, inang mga kumuran sa obra, mga karnal na. Okay? Kulang na sa kulang na sa maturity. So, let us pray good niya. Let us do everything with a right heart. Whatsoever you do it, ano ko no? Heartily. Heartily as to the Lord. Para nga ma-enjoy ta. No? Excited ta. Dapat samtang ka obra, bisan makapoy blagay, home balakay para sa Ginoo na mo. No? Hindi nga inobra kang imo sungad yaga binuslo. So siling ka pa nga, pastor, normal ko na iya. Nadugangan pagid. So pag-pray nato na kay very essential ina. Bisan sa ano lang nga bagay, ba? God loveth a cheerful giver. Siyempre, cheerful worker. Pero magiging cheerful lang ta kung ginahimo ta from the heart.
So palanggaon tani kay buluhaton ni sang Ginoo, no? Magrisgo ta kag magiging kumbaga the best we can, no? Nami na bala inang makabatsyag ta nga na hurt kita. Na hurt kita sa ginahimo naton para sa Dios. Hindi na hurt nga naglain yang buot mo, kundi na hurt ta kay nagsacrifice ta. Amen. Nablang nabatsyagan mo gid nga nagsakripisyo ka. Okay? Kay kung kisa ang aton isip, easy lang, hindi amo na siya nang maanad kita nga daw easy na lang ang paghimo naton. So, kisa amo na lang na, no? Hindi na ta gusto nga mabudlayan gid. Nintinihan nyo? Sa ginahimo ta, sa hatag ta, kisa gahatag ta nga hindi na ta gusto nga, mabudlayan pa ta. No? Muna nga kisang hatag naton, daw ay buot nga panghatag. Are you with me? No? Kadako sang sweldo mo, ang hatag mo, sa gamay-gamay, daw ay buot, blahaw. So, amo na ang pangamuyuan naton. Nami nang naghatag ka, na-hurt ka bala sa... Hindi siling ko bala nga naglain buot mo. Yun ang nabatsagan mo, gidya bala nga naggasto ka. Why gid may nag-amen? Amo na iya, no? Kay the more, the greater the pain. Ano ko, no? The deeper the pain, the greater the joy. Basta ginimo ta para sa Dios. Okay? So munang kinanglanon ta nga matun-an kay ang nagakatabo sa aton panahon, ang mga tumuluo, ang ilay gina-desire, convenient life. Hindi na gusto mabudlayan, hindi na gusto magsakripisyo. Well, Christianity is a life of sacrifice. No? So living sacrifice. Buhi nga sakripisyo. So pag-pray gid nato na kag muna nga prihan tagid todo kay siyempre hindi man kita perfecto. We do not have everything. Amen? No? Ang kapital malang nato niyang pagtuo kag pagpalangga sa Dios. Amen? Ti package naman na. No? The Lord is my shepherd. I shall not want. Meaning, every need naton will be hara man sa Dios. Wala man sang hindi masarangan ang Dios. Ang kinahanglanon tagid lang iayuson ang pagtuo ta mo. No? Amen? Kay bisan gani ang bukid masaylo. Basta may pagtuo ka. Ti sino na sa aton ang nakapasaylo na sang bukid sa dagat bangon sa iya pagtuo? Ang pastor bisan bungsod yan, hindi ko kapasaylo. Ang buot sa lingon bala, mga dalagko nga butang, nga naka-imposible, pero natabo bangod gatuo ta sa Dios. Alright? Kita man na nakabalong, nagtuo kita ya tuod-tuod. No? Nagtuo kita tuod-tuod. Let us pray for that. Kag, of course, no? Dalon taman sa pagpangamuyo sa sining gabi si Pastor Val Jestro. Kaya ara sa subong sa ospital, no? Kay nag-collapse siya. I don't know, kay na kong kagabi, kay naguro. Taas kayong iyang troponin. Medical term na. So, sa heart. Kag risky siya sa cardiac arrest. Muna nga, I don't know kung nasaylo na siya sa ICU. Kay para nga mamonitor gid. No? Kay taas-taas unong iyang troponin. Do amo na sa balang man nga sa contraction sang muscle sang heart. So ipag-pray naton, no? Si Pastor Val kag ang iya family, Ma'am Lucel,
kabataan kag ang simbahan kag ang provision sa Ginoo. Kabalo man ta kon magsiling ICU daw kisa masiling ka na lang balanta basta ICU gasto na. So pag-pray na to ang consolation na lang God will not allow anything to happen nga pabayaan kita sang Dios basta ginasalig naton sa iya. So pag-pray na to labi na alagad sang Ginoo. So Pastor Val Diestro palihog dalo naton sa pangamuyo kag dalon nyo man sa pag-pray ang mga schedules ko ang mga speaking engagement kag mga kalaslon ko sa August 1 may kaslon ko then September 10 may kaslon man ko, bata ni Pastor Yumi. So, pastor man ang iya nga mapamana. Mayon na kay timing di sa aton fiesta. Fiesta sa Ahoy. Mayon na kay didto kuya. Oo. Kamu lang di. And sa August 1, si Raymond, ang kaslon. So, ipag-pray na ton, amen, nga paagi sina may mga kalag na magkalaluwas. Kag siling ko na captured audience na mga pamilya nga hindi luwas, di ka na kinanglanon magtipon sina, kay ara na sila na mismo gatipon. So that's a perfect opportunity nga mawalihan sila sang kaluwasan. So, muna ang aton nga prayer. Because we miss the message of marriage if we do not share the gospel. Because marriage is the picture of the relationship of Christ and the church. So, we will be missing the real message of marriage if wala sang gospel presentation. So, kagkitaan mo na whatever occasion ang sa isip ta permi magamit na nga may magkalaluwas. Let us take advantage of every situation, every occasion nga may mga magkalaluwas. So, kalag permi among aton nga handom nga makadangat sa kaluwasan. If not, mawalihan sila. And who knows, pila kadlaw, magtubo ang ginwali naton sa ila makadangat sila sa kaluwasan. So let us pray for that. Kag i-consecrate ginaton ang aton mga kaugalingon for this holy work. Ang buluhaton sa Ginoo balaan ni nga buluhaton So aton gid nga i-consecrate ang aton mga kaugalingon. Kaya kung matuman naton in the book of Joshua sa mga gera nila ang isa ka criteria para magdaog sila, consecration of themselves. Okay? Ilabi na pagkatapos to sa AI to, consecrate yourselves. Kaya nakasala ka mo, magpakasagrado ka mo para nga ibalik sang Dios ang kadalagan. So, muna kita i-consecrate nato ng aton mga kaugalingon. Let it be for the Lord. Amen? Ang aton mga kaugalingon. And yes, ipag-pray naton ang mga kauturan naton sa guwa sang pungsod. Kabay patani, kung mahimo pa lang, kung tanan yung mga utod naton sa guwa sang pungsod, balalik sang bahin sang Ginoo, kag nagahatag sila, dako gid ang mabulig. Pero reality is, hindi tanan. Siling ko kung tanan, masupot man na, kag dako ang mahimo sa buluhaton sang aton Ginoo.
Kung may mga activity ta parehas niyo, mag-sacrifice na sila. So, imagine kung may pulo lang kabilog to, maghatag lang na sila tag 2.5, may 25,000. Iba niya kung makasarang mas taas pa dira. Dako ang mabulig sa activity naton. Amen? Simple mathematic malang ning ministry mo. Na-notice nyo? Amo malang nakasimple. So, ang 150,000, makayanan man na siya kung ang tanan mag-all out lang gid. So, ipag-pray na to, no? Way pataguro na hatagan sa Ginoo di sa mga milyonaryo gid. Kaya ang gusto sa Ginoo tani nga magmilyonaryo kamo. Oo. Okay? Kisa nagpinoblema kamo yang ginluwas kamo sa Ginoo nga mga pigado, way kamo kabalong ang plano sa Dios iya pakamayuhon. No? Ang importante lang sunod lang ta sa Dios. Hindi hapos, no? Pero ang simple man lang nga formula obedience. Hindi mahapos magsunod, pero way ta may mahimo amo ng kriteria sa Dios, gusto ta gid pakamayuhon, sundon ta. No? Naintindihan nyo? Oh. Di kung palangga tagid yang Ginoo ka gusto tagid ya pakamayuhon, sunod ta Para sa bla kung gusto mo gid mga asawa kung anong demand sang babae, kundi sundon mo. Gusto ya abi nga sa bulan ka mo mapakasal, sundon mo Duha lang ka mo to, hindi ta ako mag-upod. Alright, so salamat nga makatingob ta sa pagpangamuyo, no? Pangamuyo ay gida sa isang isa, prehan tagid ang tagsa ka pamilya, ang mga tatay, ang mga nanay, amen? Kag ang mga kabataan naton nga magiging masinulundon sila. No, hindi sila magpadala sa moderno nga panahon, no, sa subong nga henerasyon nga ginabali nila ang naanda na naton nga ginahimo lang tawa nung katabo sa ilang kabuhi. Kunin tsakto sila nga ang galala ang moralidad kag espiritualidad. Intindihan nyo? We need to remove not the ancient landmark. Okay? Retain the ancient landmark. Walk in the old path. Okay? Wala na gabag-ong prinsipyo sang Dios. Gabag-o iya ang technology, gabag-o iya ang kalibutan, pero ang prinsipyo sang Dios wala na gabag-o. Okay? May moderno nga mga bagay, nga may mga bago nga mga bagay nga makabulig sa ministry, pero waya naghambal nga bag-uhon tayong prinsipyo sa Diyos. It is still the same. Okay? Now, naluwas ta sa preaching, nagtubo ta sa preaching. Are you with me? Nag-grow ang simbahan sa preaching. Tingabayaan tang preaching. Naintindihan nyo? Di na tagin bless ang Ginoo, yung pagkita sa Diyos, naging bless kita, tapos talikdan ta. No. So, we need to maintain it. Okay? So, the test of time. Praying makapasar kita sa test of time. Okay? Now, ang hindi na natin mapang-mention, so, dalo na natin na sa, sa private prayer naton or sa prayer time naton karon. Okay? Amen? Tindugtan na, kanta tayo sa kambahan nun before ta pamati sang aton nga manugwali sini nga gabi. Okay? Buksan naton ang aton nga mga kalantahan, no? 175, there's a great day coming. The day we will face our Savior. Everybody now sing, there's a great day coming, a great day coming, there's a great day coming by and by. When the saints and the sinners shall be parted right and left, are you ready for that day to come? Are you ready? Are you ready for the judgment day?
There's a bright day coming, a bright day coming. There's a bright day coming by and by. But this brightness shall only come to them that love the Lord. Are you ready for that day to come? Are you ready? Are you ready? Are you ready for the judgment day? Are you ready? Are you ready for the judgment day? Last stanza now. There's a sad day coming, a sad day coming. There's a sad day coming by and by. When the sinners shall depart, I know ye not. Are you ready for that day to come? Are you ready? Are you ready? Are you ready for the judgment day? Are you ready? Are you ready for the judgment day? Remain standing. Let us welcome our preacher for tonight, Brother Raymart. So, may gabi sa inyo tanan, salamat pastor sa oportunidad nga ging hatag nimo sa amon sa pagawali pulong sa Ginoo kag salamat sa Dios no sa pribilyong ging hatag ya. So hindi kita magdugay, liog ko bukas sa inyong Biblia sa 2 Kings chapter 6 verse 17. Okay? 2 Kings chapter 6 verse 17. So isa lang ka verse ang aton nga pagabasahon kag pero ano naton karon no? Basahon man naton karon halin sa verse 8 sa tunaan naton ini pero ang aton nga pagbasa subong nga tingob verse 17 lang. So isa lang ka verse. Amen. Anak mo sa 2 Kings chapter 6 verse 17. So dungan naton basa updan niyo ko ready. Go with me now. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. Ma-pray ta. May naman nga balaan, may gugmaw naman Diyos, dalayawan ka Ginoo. Salamat sa dako mong kaayo, katutom sa mong kabuhi, nga makatingob kami, makapangalagad sa imo, makasimba, makatulong sa imo pulong. Kag makaluhod Ginoo sa imo, storya Ginoo sa imo, makatag sa among mga concern, request, nga kabalo kami nga sa imo imposible, handa ikaw magsabat, handa ikaw maghatag sa among ginapangayo sa imo para sa imo kay mayaan kag buluhaton, kag buligi lang kami Ginoo pagi sa grasya kaluoy mo, kag prinsipyo mo Lord God nga panumdum mo permi sa amon, hindi kami mag-quit, hindi kami mag-untat, nga saligan ka, katuan ka Ginoo, pangamuyuan ka Lord God, kag aray ikaw nga handa nga magsabat sa pangamuyo kung kami padayon nga matutom sa pagpanawag sa imo. Saliwat, salamat. Buligi ako sa pagwali sa imo nga pulong. Gay ko kusogahom kaalamalin sa imo. Kag way kami mahimo kung hindi sa grasya kaluoy mo. Balaan yung Espiritu, trabaho ka sa tagsa-tagsa nga mahimo na ang amon kinananon spiritual. Saliwat, patawad gid sa kakulangan kasalanan. Himo kami maging takos Ginoo kag initanan ginapray namon sa ngalan mo Jesus nga mo Dios nga maluluwas. Amen. Amen. So liog pungko, salamat. Kag ang aton nga pagatun-an subong, pray that we may see. Na pray that we may see. So dapat kita magpangamuyo agod makita naton. So ano ba lang dapat naton makita? So amo nang aton nga tun-an karon, no? Hindi ko man paghihambal dayon kay amo na ganing aton nga pagatun-an. So makita naton dire sa kabuhi ni Elisha nga prophet kag kaupod niya servant kung paano ang Dios no nagtrabaho no sa ila kag kung paano sila ginspare sa ilang kaaway. So kung basahon naton sa verse 18 sang verse 8 sang chapter 6 hambas ang pulong sa Ginoo dire, then the king of Syria warned against Israel, no? Mag-gaaway ang Syria, gusto gid nga mag-away sa batok sa Israel and took counsel with his servants, saying, in such a place shall be my camp. So, may mga counselor ang hari sang Syria, agod nga mag-guidance siya kung anong dapat niya himuon kag kung diin siya nga lugar maplastar, agod maperdiya ang Israel o ang hari sang ang Israel. So dire sa verse 9,
And the man of God sent unto the king of Israel. So, the man of God, si Elisha ni, gapadala permi, no? May ginapadala siya permi sang servant pakato sa hari, saying, beware that thou pass not such a place, for thither the Syrians are come down. So, ginawarningan siya permi ni Elisha or ang man of God, nga hindi kada magkatudira kay ara dira ang hari sang Syria. And the king of Israel sent to the place which the man of God told him and warned him of, and saved himself there not once nor twice. So verse 11, therefore the heart of the king of Syria was sore troubled for this thing. So galalain permi ang hari sang Syria nga gaabot permi sang hari sang Israel ang iya nga mga plano o kundiin siya nga lugar, no? Kag para malikawan sang hari sang Israel ang kaaway nga mo ang hari sang Syria. Then sa verse 12, ang basang pulong sige ni, and one of adre kung padayon na naton, and he called his servants and said unto them, will you not show me which of us is for the king of Israel? So gatingala kag galalain kag trouble permi ang hari sang Syria nga aga kaabot ang iya plano, nga aga kabalaan. Kag so amo na may ara bala sa aton nga gaupod or gaugyon sang Israel, may ara bala traidor sa aton nga abot sang hari sang Israel ang aton nga mga plano, ang aton nga tinutuyo, agud siya maperde, agud siya naton makaptive. Pero anong hambas sang mga servants sa verse 12? And one of his servants said, none, my lord. Wala traidor sa aton. Wala may sa aton nga aton nga grupo why may nagaugyon sa Israel. But Elisha, o sino na si Elisha? But Elisha the prophet that is in Israel, telleth the king of Israel the words that thou speakest in thy bedchamber. So si prophet Elisha, siya na ang gasugid. May propeta sa Israel, amo si Elisha, nga kung ano ang ginahambal mo hari, no, biskan ara ka sa kwarto mo or biskan sa tagong nga lugar, kag every time nga ikaw magplano, kabalo ang propeta, biskan wala sa aton kabalo siya, kag siya na ang gasugid sang hari sang Israel. So verse 13 dire ging patawag ina or ging sugat ang or kwaon ang ina nga propeta mo si Elisha. So ang banyo diri sa verse 13, and he said, go and spies where he is, that I may send and fetch him. And it was told him, saying, behold, he is in Dothan. So galalain permi ang hari sang Syria nga dapat madula na siya. Dapat makakas na siya sa iladera kay dako na siya nga halit sa aton, no? So gakaguba permi ang plano ko tungod sa iya. So dapat na siya, kwaon na siya. So nagpadalas ang hari sang Syria sang kabayo kag karwayi, great host, no, kasoldaduhan, and they came by night and compassed the city about. So nagkadto ang mga sundalo sang Syria sa sinanga lugar nga dutan, agud kwaon si prophet Elisha. Wait ako balo kung anong tuyo o anon sang hari sang Syria si Elisha, either i-torture ya, patyon niya, wait kabalo. Pero amo na gusto ya madula si Elisha sa Israel, no? Kay kabalo permi si Elisha kag siya permi ang gasugid sa king sang Israel. Somebody in sa verse 15, and when the servant of the man of God was risen early, okay, and gone forth, so ang servant or kung sa atong pa sa Kristan ni Elisha, no? So nagbugtaw siya o nagbangon siya aga pa. Kag sang nagbangon siya, behold, an host compassed the city both with horses and chariots. So nakita sang servant ni Elisha nga ginapalibutan na sila sang kasoldaduhan sang Syria, sang horses, mga kabayo kag karwahe. So grabing hadlok sang servant sang man of God. Grabe ang hadlok sang sakristan ni Elisha. So galalain, grabing hadlok ya. Tapos ano ang basang Bible? Dire no? And his servant said unto him, alas, my master, how shall we do? Anong himuon naton, master? Master Elisha, anong himuon naton? Ginapalibutan kita. Verse 16, anong hamba ni Elisha sa iya? And he said, fear not, hindi ka magkahadlok.
Ini ka makadlok, for they that be with us are more than they that be with them. Ang ara sa aton, ang ara sa aton gakampi sa aton, no? Mas dako kag mas damo kaysa sa makita mo sa palibot. Pero wala nakita sang servant ni Elisha. Hindi niya makita. Ang nakita niya lang ang kaaway. Amo na sa aton, ang nakita na lang problema. No? Palabuton yung church anniversary, dasi kita magkumod, negatibo kita, kay wala kita, hindi na to makita. Ang dapat nun makita, nga gusto i-impress ang Diyos sa aton para sa iya kay mayaan, kay ang kakakita taper may mga negatibo, mga problema, mga galastusan, mga kapoy, no? Mga bagay nga hindi man makabulig sa aton nga makapadayon kita. So amo ni ang natabo sa sa servant ni Elisha nga grabing hadlok ya galalain siya, pero ang bal ni Elisha sa iya, fear not. Hindi ka magkahadlok, hindi ka makadlok kay mas damo ang ara sa aton kaysa sa ila or kaysa sa makita mo. So ano ang bal ni verse 17? Ano ang bal ni Elisha? And Elisha prayed. Si Elisha nangamuyo. Why sa nagsalig sa kusog ya? Why nagsalig si Elisha sa iyang kapasidad? Why siya nagambay? Kay ako, kagagamhanan ako, kaya ko man palutawon ang wasay, no? Sa suba. So, are, buksan ko ning mataya, no? Hikapon ko ning mataya para makakita siya. Hindi, why siya nagsalig? Anong ginghimo ni Elisha? Nag-pray siya. Di, man of God nagigani, no? Iya nagigani sang Diyos. Malapit na gani sa Ginoo, nangamuyo pa. How much more kita nga, sinugig kita nga, ano man lang kita sa tubangan sa Ginoo. Nga hindi kita mag-pray, nga magsalig kita sa atong kapasidad, nga magsalig kita sa atong kusog, kag sa atong kaalam. Mismo si Elisha, man of God, pero anong ginghimo yan? Nag-pray sa Diyos. Huwag sa nagagulpi lang, hinikap yang mata sang iya servant. Agud makita iya, ang dapat iya makita. Pero nag-pray sa Ginoo. Kaganong sunod naman sa Bible, and Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes, buksing iya mata. Negatibo siya. Ang makita iya lang mga kaaway, mga negatibo. Pero wala iya nakita mga bagay nga positibo. So buksi Ginoo ang iya nga, ang iyang mga matagod makita, ang dapat niya makita kung ano ikaw kagamhanan. Kung ano ikaw kamakusog sa tanan. Ano naman sa Bible? And the Lord opened the eyes of the young man. So gingbuksan sang Dios ang mata sang servant or ang sakrista ni Elisha, and behold, the mountain was full of horses. Pagmuklat o pangamuyo, no? Ni Elisha, kagimbuksan sang Diyos ang mata sinang young man, nakita iya nga ang bukid gali puno sang kabayo. Puno sang kabayo nga kalayo. Hindi ordinaryo nga kabayo, kundi kabayo nga kalayo. Kakita na kamo sina? Why pa? Parehas kita. Okay. So, diri ang basang Bible was full of horses and chariots, kag puno ang bukid, kag ginapalibutan man sila sang mga karwahe of fire. Anong fire? Kalayo. Hindi ni ordinaryo nga mga kabayo. Iyan niya sang Diyos. No? Kagambas ang Biblia, karwahe nga kalayo round about Elisha. So, na-amaze ang young man. Bao damo kita gali. No, hindi lang gali, hindi lang kita lang, hindi. Kundi damo kita gali, may maapin sa aton. So, na-comfort ang young man. Kag nakita iya ang sang Diyos, ang kagamhanan sang Ginoo. Ang glory sang Diyos, ang gahom sang Diyos, nga magtrabaho in order nga makaangkon sila sang kadalagaan. So dire, and he saw, and behold, verse 18, and when they came down, Elisha prayed unto the Lord and said, smite these people, I pray thee, with blindness, and he smote them with blindness according to the word of Elisha. So kung padayunon nyo dira, no, na-spare sila. No, ang kaaway, gingbulag sang Ginoo, ay sila gimpatay, way nag-pray sila, siyang pamatyon sila. Kundi gimbulag sila, no, sang Ginoo mo naging pray ni Elisha, kagindala sila sa lugar sang Samaria, kaga atutong hari, kanamang kotang ari di, anon tani, patyon tanan ni, ari na ni, no? Pero anong ambal ni Elisha sa hari sang Israel, nga hindi, pakanalan sila, pakana sila kapapulia. So, amo na, no, na-spare sila. So,
ang aton pagapukosan ang pamatanon nga nabuksan niyang iya nga mata, no? Sa sa nga makita iya nga grabe gali iya ang Dios, gamhanan gali ang Ginoo. Way gali imposible sa Dios. Nga sa tunga sang atong kahadlok makita naton nga may mga problema or kabudlayan labi na gid sa mga ginapalabuton ta nga buluhaton, hindi gali iya dapat negatibong makita ta, kundi positibo. Kag ang mahimo lang na kung kita mag-pray. Kaya kung hindi kita mag-pray, hindi kita magpanawag sa Ginoo, puros na lang negatibong makita ta. Puros na lang mga bagay nga hindi makabulig sa aton nga amo na nga hindi kita magamit, hindi na tumatag ang full nga pag-serve sa Ginoo, kay kulang kita sa pangamuyo, kay permi la ang aton permi nga makita negatibo. So tatlo lang ang mga bagay ang aton nga pagatun-an nga mga puntos kaga kita mo magatapos. So diri ang basang Biblia. So pray that we may see. Ano ba lang mga bagay nga dapat naton makita? So una, we can see souls got saved by the Lord. Kung kita ga-pray, kung kita consistent sa pagpangamuyo, makita naton nga may mga kalag nga magkalaluwas. Kung hindi kita mag-pray, no, pabayaan ta mo lang ang kalag sang tao. Why man kita labot sa kalag? Hindi kita hindi kita mag-share sang gospel. Why kita bisita? Hindi nato malabot ang goal. Hindi nato ma-reach ang goal kung kita hindi mag-pray. Nga hindi ta makita nga may mga kalagaling aging aman ang Dios sa imo kag sa akon nga madala naton sa simbahan kag magkalaluwas. Nga hindi ta na makita kay tungod wala kita ga-pray. Amo na gusto sang Dios nga let us not stop praying. Hindi kita maguntad sa pagpangamuyo. Gusto sa Diyos nga maging consistent kita sa pagpangamuyo. Kaya nga, many souls must be reached. Damo pa mga kalag nga dapat naton lambutan. Dapat naton shiran. Dapat naton dalon sa Ginoo. Hindi ka magamba nga, Sir, kapila naman kita nag-anniversary. 33rd na or 33 years na kita. No, sa aton anniversary. Guro tanan. No, nadala naman diri sa simbahan. Nasira naman na sila. Matsyag mo lang na, kay wala kita gapangamuyo. Pero kung gapangamuyo, way kita kabalo, nga damo pagidgali, kalag nga gahulat sa aton, nga dapat sila masyiran, dapat sila madala simbahan, kag dapat sila makabaton kay Kristo. Ang desire sang Diyos nga baguhon, o naluwason ang kalag sang tao, kag gusto sang Diyos nga baguhon niya ang kabuhi sang tao. Kag wala, sinong ang iya nga gamiton? Kita nga mga luwas. Kita nga mga kanakanya. Amo na nga held kita permis ang anniversary, agod paagi sini ma-reach out naton sila. God can do impossible things for the souls. Now, matsyag mo lang imposible, kaway kita ga-pray. Matsyag mo lang imposible, kaya itong hindi nato makita ang kagamhanan sang Diyos nga kaya magluwas. Pero every time kita galing mag-pray, manawag sa Ginoo, maging consistent sa pagpangamuyo sa Ginoo, ang mga bagay nga imposible sa Diyos posible. Matsyag mo imposible siyang maluwas. Kay ka barumbado sa iya. No? Kay ka palahubog sa iya. Kay ka drug addict sa iya. Kay dumabuang na sa drugs. Pero sang nagpray ikaw, kang nanawag sa Ginoo, kaya galit sang Diyos ina nga tao luwason. Kag bag-o ng kabuhi. Kag ikaw lang galing ginahulat ya, nga gamiton niya ikaw, nga ang ina nga tao ma-reach out. Galing, negatibo lang kita. Negatibo ka lang. Kaya kita ga-pray. So, dapat kita mag-pray. Gamiton ikaw sang Diyos. Gamiton ka sang Diyos sa classmates mo. Nga madala diri simbahan. Gamiton ka sa Ginoo para sa imo co-workers. Kung ano mga trabaho, kung di ka magimutang sang Diyos. Gamiton ikaw. No? Ikaw lang ginahulat ya. Pero kinananon mo mag-pray sa Diyos. Nga makita mo nga kaya ikaw gamiton sa Ginoo. Nga balaan nyo nga feeling inferior kita. Feeling naton nga wala kita pulos. Hindi kita magamit sa Ginoo kay kulang kita sa pangamuyo. No? Feeling naton nga sa atong kaalam nga kung mag-share ko hindi man na magpati pero gintulok mo lang abi, ang nakita mo lang abi imo kapasidad, imo kusog. Pero kung mag-pray kita, makita mo ang kusog kagahom sang Diyos, nga siya ang magamit sa imo, siya ang maghatag kaalam sa imo, siya ang maghatag kusog sa imo in order nga masiran mo na siya, ma-invite mo na siya, kag madala sa simbahan. Ang kinananon mo lang, mag-pray sa Ginoo, magpanawag sa iya,
mangayo kusog sa iya, mangayo bulig sa iya. Kita man ang ginahulat sang Ginoo. So many Christians winning souls are not winning souls because they do not see the works of the Lord. Hindi nila makita ang ginahimo sang Ginoo kay tungod nga they lack prayer. Kulang sila sa pangamuyo. So sining anniversary, mga kauturan, padayon kita nga magpangamuyo, nga ang Diyos ya magahatag kalag sa aton. Mga kalag nga madala naton sa tilan sa Ginoo. Okay? So dapat kita mag-spend more time sa pag-pray in order nga makita ta ang mga butang nga iya sang Diyos. Mga bagay nga iya sang Diyos, mga concern nga ara sa Ginoo. Anong concern sang Diyos? Kalag sang tao nga maluwas. Kalag sang tao nga madala sa simbahan. Pero kung hindi kita ma-pray, hindi kita mag-pray, hindi nato makita ang mga butang nga gusto sang Diyos, desire sang Diyos, burden sang Ginoo, hindi ta na makita, kaga hindi kita maghulag, kag mag-share sang gospel. Hindi kita mag-invite. Amo na gani nga masubo, no? Nga aperme talang kakita ang mga bagay sining kalibutan, kag hindi mga bagay nga iya sang Diyos, kay instead nga more kita mag-spend sa pangamuyo, more kita ga-spend sa gadgets. Oras nga mag-spend kita more sa gadgets, mga bagay nga mga concerns sang gadgets, amo nang permi ga kakita ta. Permi ka gadgets, ang permi lang makita, no? Cellphone. Kay permi ka man nga cellphone. Why na time sa pagpangamuyo? Ano naman ang latest? Kung magwa ang iPhone, 16, 18, 20, ano naman ang iPhone nga magwa naman? Ang Samsung, di ko na mabalaan kung ano na subong latest. Amo na permi kakakita mo. Kaya ginaabangan mo permi sa social media or sa advertisement kung ano naman nga bago o nga cellphone na magwa, kay baklon mo naman, utangan mo naman sa Shopee. No? Utangan mo naman. Pero sa commitment, sa bulat ng Ginoo, biskan shinway kami yatag. So, amo na perming kakakita ta. Kung mag-spend ka permi time sa social media, ang permi mo nagakakita ang mga bagay nga mga wala pulos. Ang mga nakatupis. Kaya permi mo nakakita, permi mga kabastusan dira sa cellphone, amo na permi dapon imo gina-scroll para more mo pagid more. Gusto mo pagid mag-explore. Kaya mo na permi ginapangita mo, kaya mo na permi kakakita mo, kay kulang kita sa pangamuyo. Ang time na itong permi gina-spend, ara sa social media, ara sa games. Wala permi ang aton concern, permi lang games. Kung paano ka mag-mythic, kung paano ka mag-level up, kung paano ka maghimo sang mansion sa Roblox, di ba, sa Minecraft. No? Magrupo ka mo sa Roblox. No, hindi ka na makatulog kung ano naman ang plano mo sa games, kung paano ka naman, way o kabalo kung ang mga sa utok mo. Pero ambas ang Bible nga every time nga nag-spend kita sa mga bagay nga wala pulos, amo nang permi nga kakakita naton, mga bagay man nga wala sing pulos. Pero every time nga kita mag-spend more sa pangamuyo, sa pag-istorya sa Diyos, gakakita naton ang mga butang nga gusto sang Diyos itong kabuhi. Gusto sang Diyos sa mga kalagsang tao. Gusto sang Diyos nga matabos sa atong church, kag mga concern nga mga bagay nga gusto sang Ginoo nga gusto ya ipahimo sa atong kabuhi. Kita na lang ginahulat niya nga matuman ina. Pero hindi ta na matuman, hindi ta man makita. Nga hindi ta makita, kay kulang kita sa pangamuyo. Ipakita man na sa Ginoo sa imo, i-reveal man na sa Ginoo sa imo, kung ikaw perme ga-istorya sa iya. Kung perme kita ga-istorya sa Ginoo. Be committed in prayer for the souls. We see God's burden for the souls. Kung kita maging committed sa pagpangamuyo, permita makita nga ang burden sang Ginoo kalag sang tao. Kung wala ka burden, pero ang Diyos may burden. Kung wala ka kabala ka sa kalag sang tao, pero pray ikaw, makita mo nga ang Diyos gakabala ka sa kalag sang tao. Bis kung wala ka gani kabala, kakumbalaan mo lang nga ang Diyos ging panghimat yan, ang kabuhi ni Kristo ging hatag ida parang ina nga persona maluwas. Biskan wala ka na gugma, biskan kontra mo siya, biskan permeya ka ginaliba kag ikaw ga init sa iya, hindi ka mapakali, masiran mo gid siya. Kay kita mo perme nga ang Diyos palangga siya, biskan ina nga tao ginakontra ka. Pero kita mo nga ang ina nga tao biskan sa lawa yung dungol, palangga na sa sang Diyos. Ikaw malang yung kontraya, guro, kay tungod na isa sa guro sa beauty mo.
or naisa siguro sa bibig mo ang kapula-pula, no? Pinatamaan mo kay lipstick. Pero ang Diyos palangga na siya. So way kami may mo, no? Mas namin nga may burden kita. May namin mapalangga kita. Pero no, hindi sa tanan nga oras, no? Amo na, no? Hindi sa tanan nga oras may burden. Hindi tanan nga oras may palangga ka, pero tulo ka sa Ginoo. Kung wala kaya palangga sa iya, ang Diyos ka palangga na sa iya. Kag obligasyon nato nga masiran sila. Gipangimat niya na ni Kristo. Dapat nato na sila siran. Dalon sa tiilan sa Ginoo. We see their lost condition. Kung kita ga-pray sa Ginoo, makita naton nga sila dula. Nga sila, no, ulipon sa sala, ulipon sa bisyo. Kag kita na lang, kita ang ginahulat sang Diyos, nga sila masyiran. Di ba, kisa, duway kita labot sa kalagsang tao, kaya kulang kita sa pangamuyo. Do para sa aton ang inom-inom nila, ang pagpamuyaya nila, ang paghimo nila sa bisyo, para sa aton normal lang. Kag para sa aton, labay-labayan naton sila, nga do wala lang may matabo sa ila. Nga do hindi sila yabla mapa-imperno. Pero kung kita gali ga pangamuyo sa Ginoo, makita naton gali ang kondisyon nila nga mapa-imperno sila. Nga ang ila kabuhi guba sa sala, guba sa bisyo. Kag matikang ikaw nga magwa, kag mag-share sang gospel sa iya, maghatag gospel track sa iya. We see the wisdom of God how to deal souls. Makita naton ang kaalam sang Dios kung paano naton sila dilan. So amo na nga, continue pray, be committed in prayer. Kaga gusto sang Diyos nga ipakita sa aton nga may mga kalag nga iyaluwason kung kita magwa, kung kita mag-share sang gospel. Number 2, we can see supply from the Lord. Makita naton ang pag-provide, ang pag-supply sang Ginoo every time nga kita mag-pray. Ang malagani kung hindi kita mag-pray, kung hindi kita manawag sa Ginoo, ang kakakita naton perme, wala naman kita kwarta, wala naman obra, wala naman na blessing. Puirme lang negatibo lang. Hindi ako maghatag, hindi ko gani kabakal sang bugas, mahatag pa ko. Puros lang negatibo. Hinga, hindi ta makita ang pag-provide sang Ginoo siya pamagi, kay tungod kulang kita sa pangamuyo. Pero every time nga kita mag-pray, makita naton nga grabe gali kaayo ang Diyos sa aton. Grabe gali ang mga blessings nga ginahatag sang Ginoo sa aton. Ang iban hindi nakaginahawa, ikaw kaginhawa ka pa. Ang iban wala na gani ilong, salamat nga may ilong ka pa. Diba? Galalain ka nga guba ang cellphone mo, tanan, no? Hindi maayong adlaw mo, pero way mo kakakita nga maayo japon ang Diyos sa imo kabuhi. Kulang lang kita sa pangamuyo. Agud makita ta na. So we have a lot of commitment, no? Damo kita mga commitment, pero hindi kita magnegatibo. Positibo lang. Kaya ang Diyos sarang mag-provide. Ang Diyos sarang mag-supply. Wala mo lang nakita. Kay wala kita ga-pray. Kung kita ga-pray, makita natin ang pag-provide sang Ginoo. God is able to supply our needs. But we need to continue, trust, and pray to Him. Saligi lang bala padayon ang Diyos? Saligi lang bala praise sa Ginoo? Hindi lang kita bala maging negatibo? Hindi lang magkumod? Hindi lang mag-quit? Hindi lang magwa sa simbahan? Hindi lang magpalayo sa Diyos? Hindi lang bala magpaluoy-luoy, hindi lang kita magpahina-hina. Pray kita ya sa Ginoo, kay ang Diyos sarang, maghatag kusog kag mag-provide sa aton niya kilananon. Pray lang kita. He hears every time you pray. So do not hesitate to pray. Hindi ka mag-hesitate to pray. Hindi kita magpaluya-luya. Hindi kita dugay-dugay, mapabadjing-banjing sa pangamuyo. Every time nga kita magluhod, every time nga kita magpanawag sa Ginoo, gakabatian niya kita. Hindi na kaangay sa cellphone tangagi sa your, cannot be reached. Cannot be reached kay tungod sikat na siya guro. Damo na siya guro karta, cannot be reached. O ba si ara na siya sa babaw bukid. Ara na siya sa putok-putokan sang bulkan. Cannot be reached. Pero ang Diyos hindi. Hindi mo na. Every time nga kita magpanawag, magstorya sa yaga, kabatian kita sa Ginoo, ikaw lang ginaulat niya nga tawgon mo siya. Nga istoryahon mo siya. Kagsarang ang Diyos mag-provide sa atong kinananon. Every time nga kita mag-pray. Every time nga kita magpanawag sa iya. Di ba? Feeling mo lang ako lang, kaya kita gapangamuyo. Feeling mo lang nga kabos, kaya kita gapangamuyo. Feeling mo lang nga wala, kaya wala kita gapangamuyo.
Pero ay kabalo, everything kita mag-pray, grabe gali ang provision sa Ginoo. Grabe gali ang pag-provide sa Ginoo sa aton. Kag sa mga palabuton naton nga kung sa diin ang mga bulaton sa Ginoo, o kaya kita sang Dios gamit sa dagko nga butang sa iya nga pamaagi. Way ka man kwarta pero nakahatag ka 2,000. Way ka man obra, nakahatag ka 3,000. Di ba? Way ka man, hindi ka man professional, pero mas dako pang hatag mo sa engineer, sa teacher, no, nga mga dalok, kaysa sa imong ordinaryo man lang, gabaliga ka man lang turon, gabaliga ka man lang lana, pero kahatag ka pa 10,000. Diin mo naging kwa sa Ginoo. Way da kabalo kung ano nga pamaagis ang Dios. Di ba? Way da kabalo kung ano pamaagis ang Ginoo, hindi ko ya kahambal sang, di ba? Makambal lang sinayang nakadamo sinang naka-experience sina. No? So, kibot ka. Ako bilang leader, kinanan namon, salamat di pastor sa pagsalig mo, pastor sa amon, kag naging dako ka nga implo sa amon, pastor. So, pirmi kami ginatudlaan ni pastor nga, kung leader ka, unahan mo. Unahan mo nga mag-commit. Kag oras nga mag-commit ka 300, masunod man sila 50. Masunod man sila 10. No, kung mag-commit ka 500, masunod sila 100, 200. Kung mag-commit ka 1,000, 400 nila, 200. Tayo kalabot na. Hindi ko wala ka kwarta, way ka may mahimo. Way ka man trabaho. Kay kilalano maging implo. Kag kung magpahina-ina ka, no, disgrasya gid. No? So, bis kang wala kwarta, 2,000. 2,000 ang commitment ko. Pero kibot ko, sang kagapon. May naghatag 2,000 sa akon. Ang 1,000 ging ano to namon sa tricycle. Oh, ang 1,000 ging hatag ko sa commitment. 1,000 kalibo. Tiging providean ganit sa Ginoong isa, awan may isa. Way ko may pabugal, no? Way ko may ipabugal, way ko. No. Pero grasya lang gibala sa Ginoo. Kaging hambal ko ni hindi magpatikal-tikal. May siya gani ang nagpalapit, naghatag. 'Di ba? Milagro na ang Dios. So, amo na nga kung kita lang mag-pray, hindi lang mag-negatibo, kaya sang Dios provide na ng aton needs. Basta saligan ta lang siya. Wa imposible sa Ginoo, gamhanan siya sa tanan. Kaya tanan, wala imposible sa iya. Kabalo siya maghimo sang milagro, kay Diyos siya. Ikaw lang ang ginahulat yang saligan mo siya. Nga tuuhan mo naton siya. So diri, no, those to be a faithful giver, you need to be a faithful prayer. Kung ikaw maging faithful nga giver, kinanano naton maging faithful sa pagpangamuyo. If we spend much time in prayer, we see the supply of God. We see the work of God. We see the blessings of God. We see the goodness of God. Kung kita pray, kita nato ng pag-provide sa Ginoo, blessing niya, ang kaayo niya, no, ang katutom niya, makita naton every time nga kita mag-pray. Pero kung hindi kita mag-pray, kung ginaspend nato ng time sa worldly things, sa mga bagay nga hindi man madayaw, hindi man mahimay ang Diyos, no? If we spend time in our career, business, secular work, secular school, kung ang aton time ara lang dira, we see problems. We see inconvenient kag makumot kita. We see sufferings and we start murmur. We start to give up and we start to quit. We start to quit. Maumpisa na kita nga magpalayo, mag-backslide, kay tungod ang aton time permi ara na sa kalibutan. Why na kita time sa pagpangamuyo? Busy na kita sa kalibutan. Kagang nakakita natong permi, negatibo, problema, kag amo ng rason nga makumod kita kag magpalayo kita sa Dios. O magpray kita sa Ginoo, pakita sang Dios nga ano ang pagkabugan na iya. We see that the supply of God, it is sufficient, it is abundant, it is eternal. Amo na makita naton kung kita magpray lang. Number 3 last, amo ning ginahulat sang iban. Number 3. Okay, number 1, we see souls got saved by the Lord. Okay? Number 2, we can see supply from the Lord. Number 3, we can see sustaining grace from the Lord. Nakapoy ka, nangina na ka na, hindi ka mag-give up.
Hindi pagtulok ang kaugalingon mo. Hindi ta pagtulokon ang atong kaugalingon. Ang dapat ay tulokon ang Dios. Nga sarang maghatag sa aton kusog, grasya, kaloy, nga makapadayon kita. Kita nyo, every time nga may mga bulaton, kisa sa iba nyo church o kisa sa aton man, may mga times kisa nga may activity, may mga membro nga nagakadula. May mga membro nga nag-give up. Di ba? Nag-quit. Kapoy naman ni. Mapulaw naman ini. Naman ini. Tanan na lang ang negatibo. Pero oras nga mag-pray kita sa Ginoo, makita mo kung paano ikaw gaan kusog sang Dios, i-sustain sang Dios, pabakuron sa Ginoo, gaan ka excitement, gaan ka revival, gaan ka maging on fire, nga maging madasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Tingala mo, may mga members nga maluya, gapa banjing-banjing, gapa ina, kulang ina sa pangamuyo. Kaya nga, more sila na spend sa mga bagay nga mga wala kapulos-pulos, mga bagay nga hindi makabulig sa atong spiritual. Mas more pa ang lantaw kay Vice Ganda kaysa pangamuyo. Mas more pa ang lantaw kay Robin Padilla sa mga pelikula sang una, kaya naman sa pelikula Subong, kaysa sa pagpangamuyo. Perme ka excited kagig kung magwa ang pelikula ni Shin Wan Win, kag ni Shin Wan Hu. Di ka mo gani kakilala. So, grabe excited mo dira. Amo na nga galuya kita. Sa buluhaton sa Ginoo galuya kita. Sa ministry galuya kita. So amo na nga hindi kita kapadayon. Pero kung every time mag-pray kita, makita naton ang kusog sang Dios sa aton nga naga-sustain sa aton. Although sumala ako disgrasya again. Pray to the Lord for strength, for sustaining grace. And we see how God moves upon us. Makita natin kung paano ang Diyos mag-move sa atin, magtrabaho sa atin kung kita mag-pray sa iya. When we are weak, we need the strength of the Lord. Kung kita mahina, kinanano natin kusog sa Ginoo. Biskan gani bastante ka sa kusog Biskan gani bastante ka sa kaalam. Biskan gani revive ka permi. Kinananon ta Japon, mga muyo sa Ginoo. Kinanan niya po manawag sa Ginoo. Kaya hindi sa tanan nga oras revive kita. Hindi sa tanan nga oras on fire kita. Hindi sa tanan nga oras maalam kita. Hindi. Gakakabos man utok ta. Gander man ang 5% naton. Pero ang Diyos, sarang maghatag kusog sa aton, basta mag-pray kita. Either ara ka sa babaw, ara ka sa dalom, ara ka sa imo nga spiritual giant sa imo kabuhi, or sa kahinaan sang spiritual sa imo kabuhi, kinanano nato magpadayon sa pangamuyo. Kay kinanano naton gid kusog sa Ginoo, way kita may mahimo, Grasya lang gid sa Ginoo. When we do not pray, we only see our capacity. We only see ourselves. But when we pray, we see the strength of the Lord and His sustaining grace. Kung kita mag-pray, makita naton ang pag-sustain gali, grasya kag kaloy sa Ginoo nga kibot nga kapadayon ko to. Nga nalampasan ko na, nga nakayanan ko na, nga nahimo ko na, nga naobra ko na. Nga nakasulo ko. Nga hindi man ko kabalo magkanta. Diba? Nasuyaan ko perme. Nga nakainta ako sa choir, nga dito ganay sa amon, ginasikway ako, pero diri sa choir nakaintra ko. Wow. Diba? Kaya nga, tungod din sa grasya ng Ginoo. We see His power and able to share the gospel. Kung kita mag-pray, makita nato ng gahom sang Diyos, nga kaya kita i-equip, igaan kusog, kaalam nga mag-share kita sang gospel, biskan na hadlo kita, biskan na huya kita, biskan na hindi ka mapakali, biskan galalain ka na, pero kaya ka gali gamiton sa Ginoo nga ina nga tao magbaton kay Kristo kag maluwas. Imagine mo, why ka man minatapusan? Hindi ka man doktor, hindi ka man professional, pero may kalag na naluwas tungod sa imo. Pero damo man da professional, damo man da sikat, pero biskan isa ka kalag, wala may nadala sa Ginoo. Sa tubangan sa Ginoo, zero sila. Bulahan ikaw, nga simple malang kita. Pero may mga kalag nga nagkaluluwas. Sumbra pa na sa manggad sining kalibutan. Kung insindiyon ta lang, kung makita ta lang, nga nahimo ta na, tungod sa gracious na Ginoo. God, we see His strength so that we can continue serving Him. Ang nagani kung kita hindi mag-pray, hindi kita kapadayon. Anong permi nato makita simbahan ang palit sang iban, 'di ba? Ang upaw sang iban, 'di ba? Ang baho sang ilok sang iban, 'di ba? Amo na perming kakakita ta.
ang kalibagon sang song leader de. Amo na perming kakakita ta, mga negatibo. Pero oras kita nga mag-pray, makita natong gali, no? Nga makapadayon kita nga ang Diyos siya mo makita naton. Ang himaya sang Diyos mo makita naton. Ang harmony nga every time nga magtingob gali kanta nami manggali. Amo na gani nga natakan ka mamati, tungod isa lang ginapamatian mo. Ang tupad mo nga libagon. Amo na nga ma-discourage ka. Pero kung ka-pray ka, makita mo ang harmony. Makita mo nga ang tanan nga kanta, gadayaw sa Ginoo ikaw, gadayaw man sa Dios. So, amo na nga, padayon kita sa Ginoo. We see His grace to do His work. Makita naton nga ang gracious ng Ginoo nga nagasustain sa aton, nga makapadayon kita, himo sang buloton sa Ginoo. Managani nga, hindi kita mag-give up. Continue to pray. God is faithful to hear our prayer and we can see the victory which the Lord prepared for us. Continue to pray. There's a lot of marvelous things which the Lord showed for us for His glory as we are His instruments. Damo pa ang Diyos ipakita nga milagro sa aton. Kita lang ginahulat niya nga mag-pray. Damo pa ang Diyos nga mahimo yang nga milagro nga para sa aton imposible pero nahimo sang Diyos kay Diyos siya siyempre nga ipakita sa aton kung kita mag-pray. Kag kita excited. Kita excited mga mag-serve. Why kita gana mag-backslide. Why kita gana mag-quit. Why kita gana mag-give up o manghina. Kay permi sang Diyos ginapakita sa aton ang tanan nga blessing, ang improvement, ang ginahimo ya adlaw-adlaw para sa kay mayaan. No? Kita niyo sa likod sa church building, why tanan na expectar, pero ginapakita ina sang Diyos kung paano siya kagamhanan. Kag hindi ka bala maging excited? Hindi ka bala maging on fire? So hindi mo na makita kung kulang kita sa pangamuyo. Sige, ma-pray kita. May naman yung balaan, may gugmaw naman Diyos, dalayaon ka Lord God. Salamat Ginoo sa pulong mo. Kag salamat sa katuto mo sa mong kabuhi. Salamat sa pulong mo. Salamat sa pribilehyo nga makatipong kami, makapangamuyo, kag makapamalandong sa imong pulong. Padayon mo kami buligan, Lord God. May mga times nga manghina kami, luya kami bilang tao, pero salamat sa pulong mo, Lord God, nga ma-remind kami nga dapat kami magbalik gid sa pagpangamuyo. Na failure kami sa pagpangamuyo, kinanamo namon magbalik sa pagpangamuyo. Nangluya kami, nag-out of focus kami sa pangamuyo. Pero salamat sa pulong mga ga-remind sa amin nga kinanano namon magbalik focus sa pagpangamuyo. Pag-focus sa imo Ginoo, paagi sa pangamuyo. So buligi kami, Lord God, ng tagsa nga dra kami na fail, dra kami nagkulang sa amon nga prayer life. Buligi kami, Lord God, nga maging faithful, maging consistent. Sa grasya kaluoy mo, Lord God, nga makapadayon kami pangamuyo. Saliwat, salamat sa pulong mo, salamat sa kaayo, kag ikaw palihog magapamati, magasabat sa mga pangamuyo sa mga kanakan mo. Nito ay pray namon sa ngalan mo Jesus, nga man Diyos nga maluluwas. Amen. Sige, sa mga kautoran, kadto kita sa altar. Pray kita, no? Dangob kita sa Ginoo. Tanan kita may mga concern, tanan kita may gusto nga ipangayo sa Ginoo. Mga request naton, mga concern naton. Kag ang Dios handa nga magpamati sa aton. Ang Dios handa magpamati sa aton. Batian niya kita. Kita lang ginahulat yang magdangop kita sa iya. So pangamuyo kita sa Ginoo nga daan niya kita kusog kabakod nga makapadayon. Ang buloton sa Ginoo hindi ni madala sa aton nga paalam-alam, sa aton lang nga paalam-alam, sa aton nga pamaagi. Ang buloton sa Ginoo hindi ni madala sa physical lang, even though nga kinanano naton ang physical. Amo nang basang Bible nga present your body sa living sacrifice gamiton tani, pero kung kita lang why kita may mahimo. No, mangluya kita ya, manghina kita. Hindi kita ya kapadayon. Pero salamat nga sa grasya sa Ginoo handa siya nga magpamati sa aton pangamuyo nga hindi kita gali kasarang, kinanano naton siya, kinanano naton ang kusog sa Ginoo. Kinanano naton vision halin sa Dios. Kinanano naton mga makita mga butang nga ging prepare sang Dios sa aton para siya kay mayaan. Kag makita ta lang na kung kita mag-pray sa Diyos.
So, dangop kita sa Dios, pray kita sa Ginoo, pangayo kita bulig sa iya, pangayo kita kabakod sa iya. Makibala naton nga sa aton nga kabuhi as a Christian, imoon tanan sang yawa nga kita magpalayo sa Dios, nga kita ma-sidetrack. Imoon tanan sang yawa nga kung sa diin mga bagay nga dira kita mawili, either social media, gadgets, mga movies, or mga kalingawan sining kalibutan, or biskan ang aton secular work, aton nga business, aton nga secular school, pwede na gamiton sang yawa nga kita mag-focus dira, kag kita mas-sidetrack, kag wala na kita time sa pag-pray, wala na kita time nga manawag sa Dios. So, balan sa Ginoo nga mahina kita, pero kinanano naton nga magpanawag sa Dios, magpanawag sa Ginoo nga dapat i-equip kita, nga dapat naton mangayo bulig sa Ginoo nga mangayo kita kaalam sa Dios, nga maging aware kita, nga magbantay kita, nga palayo na kita yagali sa Ginoo tungod sa mga bagay nga aras sining kalibutan nga dira kita nagakadala kag nagakawili. So, pray kita sa Ginoo, pray sa Ginoo. Na-fail man kita, pray sa Ginoo, balik sa Ginoo, bangon, balik sa Ginoo, pray sa Ginoo. Ngagaan kita sa Ginoo kusog, kaalam, awareness, nga hindi kita madala sining kalibutan. Makatagan naton ang time sa pagpangamuyo para magamit kita dako sa bulaton sa Ginoo, labi na gid sa palabuton naton nga baluhaton. Amay naman nga balaan, gugmaw naman Diyos, gamahanan sa tanan, dalayawan ka Ginoo. Salamat Lord God sa gabi ngayon nga nakatipon kami, nakapray kami. Lord God, palihog sabat ikaw sa mga kanakan mo, Ginoo sa mga concern. Kabalo kami, gapangayo, gi kami patawad, gapangayo, gi kami kapatawaran sa imo. May mga failure kami kakulangan. Pero kabalo kami nga handa ikaw magpatawad, handa ikaw magbulig sa amon, handa ikaw mag-lift up sa amon para padayo mo kami nga gamiton si mubuluhaton. May palabuton kami, Lord God, nga anniversary, palihog, grasyag kaluoy mo, ginubuligi kami, gay kami kusog sa pag-prepare sina. Gamito mo kami nga may mga kalag nga madalas tiilan mo. Lord, hindi hapos maghimo sang buluhaton. Labi na gid sa among pastor nga as a leader, Ginoo, ang pressure sina, ang bugat sina. Pero gaya lang kami, Lord God, kusog. Gaya lang kami vision. Gaya lang kami pananawan nga kaya na, makaya ina, ma-overcome ina. Kag magamit mo kami sa mga kalag nga madala namon, ma-reach naman ang goal. Ginoo, 33 first-time visitor sa Tagsaka Group. Kag gamito mo kami nga may mga kalag kami nga madala simba magkalaluwas, magpadayon, mabaptisan, mabago ang kabuhi. Biskan ang needs namon ng mga commitments, ang mga kinananon financial, ang mga paggabutan nga kinananon namon, tanan namon nga mga needs, sarang ikaw mag-provide, buligi kami, Lord God, sa pag-pray sa imo, kag sa pagsabat sa mong pangamuyo, nga himunan mo among kinananon, agod ma-accomplish ang buluhaton nga ginsalig mo sa amon. Sa liwa, pangamuyo kami, Lord God, ikaw mag-bless, Ginoo man sa palabuton namong buluhaton, mga kalagang magkalaluas, mayo nga chimpo, padayon man kami pangamuyo, nga ikaw magakuha sang power interruption, kagbiskan man, Lord God, sa pagpanugat dulong, ikaw, Lord God, magatibig sa mga kanakan mo, Lord God, mga drivers, kusog initiative, kagkabakod sa mga workers, labi na gid sa among pastor, sa pag-lead, sa pagtudlo sa amon, Ginoo, kag sa mga staff, mga workers, mga natugyanan, Ginoo, sa paghimo sang buluhaton. Nga mahimo ini, ikaw magatagkusog kaalam, mag-remind sa dapat namon, dumdumon, nga ma-accomplish, Lord God, ang imo buluhaton, Ginoo. So palihog, ikaw na nakabalo, Ginoo, sa mga kanakan mo nga mga concern, nga mga pangamuyo, Lord God, kag ikaw palihog magasabat sa amon. Increase sa mong pagtuo, increase gid, Lord God, ang among pagtuo, nga saligan ka, tuuan ka nga. Sa imo wala imposible,
nga sarang mo kami gamiton sa dako mo nga pamaagi sa milagro mo Lord God sa imo bulaton sa kaymayaan mo Ginoo kag saran mo kami equip kag supplyan sa amon kinananon ayuhang mga may ginabatya Ginoo ikaw magatag kusog sa ila mga kauturan namon nga ara sa gwa padayon sila mag-faithful kag magdumdum sa church mag-support sa church kag biskan man ang mga kinananon namon sa simbahan ang among facilities kag mga kinananon gadgets sa amon live stream Ginoo kag mga pagkabutang nga kinananon sa church palihog ikaw mag-provide Lord hindi ko na mambal ang tanan kag salamat sa tanang mo kaayo palihog ikaw magasabat sa mga ginapangamuyo sa imong mga kanakan sa liwat dalayahon ka himayahon ka kag salamat sa tanang mo kaayo ini tanan gina pray namon sa ngalan mo Jesus nga amon Dios nga manluluwas amen. Amen. So, may gabi sa tanan, kag to God be the glory.